Magandang araw sa inyo, mag-aaral. Ngayon ay pag-uusapan natin ang mga pangungusap na walang paksa. Patingin ng mga sumusunod na salita. Una, kumusta? Ikalawa, aray! Ikatlo, uy! Ang mga ito ba ay halimbawa ng pangungusap? Kung ang sagot mo ay oo, tama ka. Dahil ito ang tinatawag natin na mga pangungusap na walang paksa. Sa wikang Filipino, may mga pangungusap na walang paksa o simuno. Ito ay salita o lipon ng salita na wala o hindi lantad ang paksa o simuno, subalit nananatiling buo ang diwa. Narito ang mga uri ng pangungusap na walang paksa at mga halimbawa nito. Una ay ang existential. Ang mga pangungusap na existential ay nagpapahayag ng pagkamayroon o ng kawalan. Halimbawa, may mga magsisipanood na sa kalye. Ikalawa, wala pang nanonood. Mapapansin sa dalawang halimbawa na ito ay pinangungunahan ng salitang may at wala na nangangahulugan ng pagkamayroon o kawalan ng isang tao, bagay, at iba pa. Dalawang uri ng pangungusap na walang paksa ay ang modal. Nangangahulugan ito ng gusto, nais, ibig, pwede, maaari, dapat, o kailangan. Mga halimbawa, pwede bang sumali? Maaari ba? Mula sa dalawang halimbawa na ito, pinapakita nito ang kagustuhan. Ikatlong uri ng pangungusap na walang paksa ay ang padamdam. Ito ay nagpapahayag ng matinding damdamin. Halimbawa, bilis! Laban! Kaganda ng buhay! Ang bait! Ikaapat na uri ng pangungusap na walang paksa ay maikling sangbitla. Ito naman ay maaaring iisahin o dadalawahing pantig na nagpapahayag ng matinding damdamin. Halimbawa, naku! Grabe! Aray! Ikalimang uri ng pangungusap na walang paksa ay ang panawag. Ito ay maaari ding tawagin na vocative. Ito ay mga salita o panawag na pangkamag-anak. Halimbawa, Arthur! Ginoo! Hoy! Ika-anim na uri ng pangungusap na walang paksa ay ang pamanahon. Ito ay nagsasaad ng oras o uri ng panahon. May dalawang uri ito. Una ay ang phenomenal. Tumutukoy ito sa mga kalagayan o pangyayaring pangkalikasan o pangkapaligiran. Halimbawa ng pamanahon na phenomenal, maalinsangan ngayon, lumilindol. Kalawang uri ng pamanahon ay ang temporal. Ito naman ay nagsasaad ng mga kalagayan o panahong panandalian. Halimbawa ng pamanahong temporal, alas 12 na, Sabado ngayon, pasok ka na. Ikapitong uri ng pangusap na walang paksa ay ang formulasyong panlipunan. Ito ay mga pagbati, pagbibigay galang, at iba pang nakagawian na sa lipunang Pilipino. Halimbawa, mabuhay, makikiraan, magandang araw, salamat. Sukatin natin kung lubos na ninyong naunawaan ang ating talakayan. Sa ating pagsasanay, lagyan ng check ang mga pangungusap na walang paksa at tekis naman ang hindi. Unang bilang, ang galing niyang umarte. Check o X? Magaling. Ang unang bilang ay X. Dahil kung mapapansin ninyo, buo ang diwa ng pangungusap na to. Mayroon itong panlag-uri at mayroon din itong simuno. Ikalawa, Lunes na bukas. Mahusay. Ang ikalawang bilang ay check. Dahil makikita natin dito na hindi ito buo. Ikatlo, asus. Check or X? Magaling. Ang ikatlong bilang ay check.
Ikaapat na bilang, aray. Magaling. Ang ikaapat ay check. Ito ay pangungusap na walang paksa. Ikalimang bilang, makulimlim kahapon. Tama. Ang ikalimang bilang ay check. Ikaanim, maganda ang palabas sa plaza. Mahusay. Ang ikaanim na bilang ay X. Sapagkat kung mapapansin ninyo, ito ay buo ang diwa. Mayroong simuno at mayroon ding panaguri. Ikapitong bilang. Pwedeng makatawad? Tumpak. Ang ikapitong bilang ay check. Ikawalong bilang. Bumabagyo. Magaling. Ang ikawalong bilang ay check. At ang ikasyam, walang anuman. Tumpak. Ang ikasyam na bilang ay check. Binabati ko kayo at napagtagumpayan ninyo ang pagsasanay na ito. Nangangahulugan lamang na naiintindihan ninyo ang ating talakayan. Hanggang sa muli, paalam!